Ito pala mga kabrad, ngayon ko lang na naikwentuhan ni Joel pa nung pagkalipat nila kanina. Anong oras? Tingnan mo. Sakto lang pala yung pagkalipat dito nila Joel dahil nung palang pagkalipat mga isang oras. Napapansin ko yung babae, siya yung lumalapit dun sa barako natin. Sinusuwag niya yung barako, ibig sabihin yun. Kailangan talaga, everyday talaga nating inaano yan. Kahit 2 beses ka sa maghapon walang magpaligo sa kanila, okay lang. Ayan. Dahil sobrang init. Hingal na hingal sila di ba? Sobrang init. Buti nga, meron tayong ganito, yung lona. At least kahit paano, may mabangga doon sa init. Pinapaliguan ni Joel yung ating mga inahin dahil maalinsangan, kumbaga. So ito mga kabrad, yung ating itim dito. Pinalit na rito yung isa nating, hindi ito yung nanganak na walang natiri anak ba to. Tinransfer ni Joel dito yung, ito yung sisungit. Ando sa kabilang kulungan niya yung ating si itim. Ayan, update naman natin dito sa ating mga biik ng sa ngayon, okay, magaganda. Ganda, tsaka yun nga, lilima nga lang sila. Sigurado namang mabilis pagsisilak ito. Pero dito sa itim, kukuha tayo ng breeder dyan ng isang babae. Parang well ito, puro lalaki ang karamihan, no? Oo, no? Pero dito, kung may babae dito sa itim, kukuha tayo ng isa dyan. Oo, dito sa 5. Ayoko ng puti, gusto ko yung itim. Dito mga brad, ang kukunin natin dito, itim. Kung may babae. Kasi ang babae rito, ang kulay itim, tatlo. Ayun, well, yung may puti sa paa. Babae yung may puti sa paa na yun, well. Kung 2 yung babae rito, 2 kukunin natin. Kung 2 babae. So dito na tayo mga kabrad, nag-uumpisa ngayon ng sa mga crossbreed natin na native. Dito na tayo magpaparami ng ganitong lahi. Ito lalaki ito eh. Yun, oh. Ewan ko itong isang may puti na ito sa pa. Yung isang may puti na yon, ano yon? Babae. Kaya yung mga puti, 2 na yan, puro lalaki pala yun, well. Yung puti? Oo. Isa lang pala yung babae, well eh. Isa lang yung makukuha natin dito. Ito, lalaki rin pala. Puro lalaki pala ito. Ayun oh, lalaki nga. Puro lalaki. Yun lang yung isa, yung babae may puti na yun sa paa. Babae yan. Isang makukuha natin dyan. So yung itim na yan, napakasungit niyan. Ito yung nanganak, hindi mo kayang lapitan to dahil nanununggab. Yan. Isungit. Kasi siya, ang lahi niya talaga puro. Kumbaga, ang kumasas na sa kanya, yung nakakross na. Yan. Akala ko na berilyo. Berilyo ba yan? So ayan, pinapaliguan ni Joel yung ating pure native. Yan mga kabrad yung yan yung malapit na rin itong mga anak. Pinalit natin dito yung si itim. Kasi nailipat na ni Joel dahil pinagsama na ni Joel dito sa kabila. So ngayon, eto mga kabrad yung ating si itim. Ayan. Pinagpalit natin yung inahin na nandito, nilipat ni Joel doon. Tapos para dito,
maginhawang. Ang ganda ng ating ano nito, yung ating bore. Ganda. Ganda tindig niya. Bata pa to mga kabrad. Tsaka ito, unang-una basal. Ito kumbaga pangalawa. Bibigyan natin to ng pagkakataon. Ito naman siya na mabait. Yan, mabait to. Bibigyan pa natin to ng sa pang pagkakataon kasi sayang eh. Ang ganda-ganda pa naman ng katawan niya eh. Kung ito natuloy yung kanyang mga anak na buhay, napakaganda sana ng magiging mga anak niya. So ito na mabuntis na rin to, yung sa katabi. Sa mga susunod na panahon mga kabrad, yung anak ng ating puti doon, yun yung kukuha tayo ng isang babae doon. Kasi isa nga lang yung lumabas na babae doon, yun ang kukunin natin para dagdag sa inahin nating mga native. Yun ang gagawin natin. Tapos, ito pa rin yung ating magiging barako. Yan, siya pa rin yung magiging barako natin. Ganda-ganda ng ano natin, no? Inahin. Sayang nga lang at dumating sa kanya yung ganong tiyempo. Sana nga yan, tiyempo, wala siyang diferensya sa ano, wala siyang problema sa katawan. Saka ito namang ating barako, napakaganda niyan. Muskulado talaga. So mga ilang araw lang naman to mga kabrad kasi ito pang hindi ko kung parang nasa 1 week na yata siya. Inirest muna natin siya ng ilang araw. Tsaka kaya natin isinama ngayon dito. Kinainaman nito nakasama na sa barako dahil kinainaman sa mga ganito walang sablay dahil babad yung barako dito sa ating inahin. Ayan ang kinainaman mga kabrad sa ganito mga native na para sigurado ka na magbubuntis yung iyong inahin, kailangan yung barako mo nakababad sa isang kulungan. Parang ganito, ayan. O ngayon, pagka nakita mo, kahit mga 2 beses yung iwalay itong ating barako. Kataon naman yan, meron naman tayong aawatin, doon naman natin to itatransfer yan. Itong barako natin. Ito kasi si Brown, malapit na itong awatin. Ito, siguro mga 1 linggo na lang to. Ayan. 1 linggo na lang at aawatin natin to. Magaganda yung ating mga ano rito mga kabrad. No? Pantay-pantay. Ito naman, ano na to eh. Buntis na yan. Ang ano nga lang natin dito sa ano, siguro kung merong makakakursunada na itong ating barako na ito, pwede natin itong ibigay. Or kung magkano, kung magkasundo, okay lang. Kasi 2 na barako namin eh. Ganda, oh. Ganda ng ating mga big. Ito mga kabrad, sakto-sakto sa mga pang-December to, yung mga ganyang awatin na talaga mga kabrad dahil yung ina, ayan. 2, 4, 6, 8, 10. Kaya pag dumedi sa kanya yung 10 na yan, halos wala nang mapwestuhan yung iba. Ito pala mga kabrad, ngayon ko lang na naikwentuhan ni Joel pa nung pagkalipat nila kanina. Anong oras yung pagkalipat? Tingnan mo. Sakto lang pala yung pagkalipat dito nila Joel dahil nung palang pagkalipat mga 1 oras. Napapansin ko yung babae, siya yung lumalapit dun sa barako natin. Sinusuwag niya yung barako, ibig sabihin yun, hit na hit itong ating inahin. Kumbaga yung barako na yung umaayaw. Pero kailangan niya ito mapurga.
Hindi nga pala napurgawel, ano? Di pa kasi Pwedeng purgahin yan, ha? Kaya pala, napapansin ko kanina, sinusuwag niya yung, ano, yung barako. babae. Ha? Babae ang ano dyan, nangungulit. Oo, kinukulit ng babae. Dapat ang mangungulit sa ganon, yung lalaki. Baligtad, ang nangungulit itong babae. Kaya naman pala, hit na pala, saktong-sakto pala itong ating pagkakalagay dito. Okay, tiyempo. Ang isang beses, di mga 4 na araw, lilipat na natin to doon kay Brown. Ililipat naman natin yung mga biik natin doon sa ano, yung Brown doon. Ililipat na natin doon, haawatin na natin. Kumbaga sakto-sakto magkakaabot-abot yan. Meron tayong awatin, tapos meron tayong mga anak, at meron tayong nagbubuntis. Yan mga kabrad ang plano namin ni Joel sa mga susunod naming pag nalipat na kami. Ganun ang magiging sistema ng ano namin. Merong kaming mga biik na, meron namang buntis, may mga anak, may buntis, tapos merong kasalukuyan pa lang na aawatin, mga ganun. Kumbaga, sunod-sunod, yun ang gagawin namin. Kamukha nito ngayon, maganda yung naging setup namin. Kaya lang kung hindi nagkaganon talaga yung ating kiitim na yon, meron sana tayong kasunod na mga biik. Pero meron pa naman tayong mga anak, yun yung kay Sungit. Mga anak naman yun. Tapos ito pang isa kay Chubby. Yan, meron tayo diyang mga anak din yan. Baka next month. Sakto-sakto lang. Mga anak itong si Chubby, ito naman, buntis itong si Itim. At meron tayong mga anak na 3 bali yung mga anak natin, si Chubby, si Sungit, at saka dun si Taba. Sakto naman, ito naman si Brown, at pangalawa, at saka si, Nakto. Yan. So, ayun, yun ang setup namin ni Joel pagka yung sa ganito. Yun ang magandang setup. Kumbaga, tuloy-tuloy yung ng ating mga alaga. Pagdami. Merong nabibili, merong pinanganganak, at merong nagbubuntis. Yan. Ganun ang setup namin ni Joel. Sa mga kabrad, isa sa pinakamainam na pamamaraan pag may mga alaga kayong native, meron kayong talagang isang barako na kung bali kami dito, meron kaming 5 inahin na native. Meron kaming bali 2 yung barako namin, kaya inaalis ko na ngayon. Pero ang kinainaman sa meron kang barako talaga na nakababad, wala kang pangamba na hindi magbubuntis. Sure ball yun. Yun yung pinagkaiba naman pagka sa AI. Ang AI kasi, maliban lang kung yung baboy, alam mo talagang hit na hit. Yung pagkakaiba ng nakababad ng barako, sila mismo natitrace nila na yung babaeng baboy ay hit na hit. Yeah. Kasi mayroong mga inahin na hit na pala pero hindi mo halata. Pero kung meron kang nakababad na barako, mas maganda. Yun ang pinaka-the best. Kaya kung meron kang mga 5 o 6 na inahin, kailangan mo talaga rin isang barako. Meron ka. Sa akin, kontento na ako dito sa ganitong klaseng setup na yung aming barako ay nasa 70-30 yung bloodline at saka yung ating inahin ay 50-50. Yun. Kontento na ako doon. Ayoko na yung mas malaki pa. Sakto na to yung ganitong setup. Yung ganitong breed. Kasi kung mapapansin nyo, yung anak ni Puti doon, ang gaganda. Lalo na kung yung kay Itim na to, nabuhay yun. Mas maganda yun. So ayun mga kabrad, natapos na naman yung ating maghapong kwentuhan at maghapong bigayan ng advice, share. Yun nga, kahit paano sana sa mga kwentuhan natin, meron kayong kahit paano napulot na konting idea na para doon sa inyong pag-uumpisang kung kayo mag-aalaga ng mga native pig. Kaya muli, mga kabra, maraming salamat po. God bless sa atin lahat.